Natanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit kahit na puno ng mga pangako ng kapayapaan, nararamdaman mo pa rin ang isang kawalan na hindi mo maipaliwanag? Isang bigat na parang dumudurog sa iyong kaluluwa na para bang hindi kailanman dumarating ang liwanag ng araw sa iyo? Ngayon, gusto kitang anyayahan na tumingin sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na maaaring nakatago sa harap mismo ng iyong mga mata. Paano kung sasabihin ko sa iyo na may lihim na daan ng Diyos upang pagalingin ang depresyon, isang kapangyarihan na iilan lamang ang nakakaalam, ngunit kaya nitong baguhin ang iyong sakit sa pag-asa, ang iyong takot sa lakas, at ang iyong kalungkutan sa isang malalim na koneksyon sa lumikha. Hindi ito basta teorya o magandang ideya. Ito ay katotohanan na dumadagundong sa mga pahina ng Biblia, naghihintay na matuklasan mo. Isipin mo sandali, paano kung ang depresyon na kinakaharap mo ay hindi lamang isang pasanin, kundi isang imbitasyon, isang palaisipan na inilagay ng Diyos sa iyong buhay upang hanapin mo siya sa isang bagong paraan mas malalim. Sinasabi ng pilosopiya ng tao na ang kaligayahan ay nakasalalay sa mga pangyayari, ngunit iba ang bulong ng Diyos. Nangangako siya ng pagpapagaling na lampas sa nakikita ng mata, isang pagpapanumbalik na humahaplos sa kaluluwa. Sa mga susunod na minuto, lulundag ka sa isang pag-aaral na maghahayag, ginagabayan ng Espiritu Santo, na maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong pakikibaka. Hindi ito tungkol sa pagwawalang bahala sa sakit, kundi sa paghahanap ng banal na kapangyarihan na tumatagos dito at nagbabago nito. Bago tayo magsimula, may espesyal akong hihilingin sa iyo. Mag-iwan ka sa mga komento ng isang maikling pangungusap tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng depression sa iyo ngayon. Maaaring isang bigat na dalako o isang tahimik na laban. Hindi ito simpleng gawain, ito ay hakbang ng pananampalataya, isang paraan upang tawagin mo ang Diyos at palakasin ang iyong kaluluwa sa pamamagitan ng pagbabahagi. At kung kaya mo, ilike mo na ang video na ito. Alam mo kung bakit? Sa pag-like mo, tinutulungan mo ang YouTube na ipakita ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nahihirapan, nangangailangan marinig ang salita ng Diyos. Binabati kita sa ganitong saloobin, naging liwanag ka na para sa iba. Ang pag-like at pag-subscribe sa channel ay higit pa sa technical na kilos. Ito ay espiritual na gawa. Kapag sumali ka rito, ipinapahayag mo na gusto mong marinig ang Diyos na nagsasalita, na gusto mong mapagaling, maibalik sa dati. Marami ang gumagamit ng mga video na ito bilang kanlungan sa espiritu, lalo na ang mga walang simbahan sa malapit o kasama sa panalangin. Naisip mo na ba yon? Ang iyong aktibong pakikilahok ay maaaring maging dahilan upang manatiling buhay ang apoy na ito para sa iba. Kaya bago tayo magsimula sa pag-aaral, magkomento ka ng kapayapaan kay Kristo. Ito ay sinyalis na handa ka nang tanggapin ang inihanda ng Diyos para sa iyo. Manatili ka sa akin hanggang dulo dahil ang halos huling bahagi ng video na ito ay maaaring maglaman ng susi upang maibukas ang isang makapangyarihang pagpapala sa iyong buhay. Ngayon, huminga ka ng malalim, buksan ang iyong puso at simulan natin itong pag-aaral ng sama-sama. Nariyan ang Diyos at gusto niyang makipag-usap sa iyo. Ang katahimikan ni Elias sa disyerto. Isipin mo sandali na naglalakad ka sa isang disyerto, sinusunog ng araw ang iyong balat, hinahampas ng hangin ang buhangin sa iyong mga mata, at ang tanging naririnig mo ay ang tunog ng iyong sariling paghinga, mabigat, pagod, halos hindi makahinga. Naranasan mo na ba ito? Hindi sa disyerto ng buhangin, kundi sa disyerto ng iyong loob, kung saan dinudurog ka ng depresyon at pinapaniwalaan kang walang nakakakita sa iyo, walang nakakarinig, na kahit ang Diyos ay parang malayo. Ngayon, gusto kitang dalhin kay Elias, isang propeta na humarap sa mga hari at tumawag ng apoy mula sa langit, ngunit bumagsak din sa isang bangin ng kawalan ng pag-asa. Ang kwento niya,
sa Purnahat Mga Hari 19 ay hindi lamang isang lumang salaysay. Ito ay salamin ng iyong kaluluwa, isang mapa na iginuhit ng Diyos upang ipakita kung paano kanya nahahanap sa katahimikan at binubuhayan ka ng banayad niyang mga kamay. Pagkatapos ng isang malaking tagumpay laban sa mga propeta ni Baal, natanggap ni Elias ang banta ni Reyna Jezebel. At ano ang ginawa niya? Tumakas. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil nadurog siya ng bigat ng laban. Umupo siya sa ilalim ng isang puno sa disyerto at sinabi sa Diyos, "Sobra na, Panginoon, kunin mo ang buhay ko dahil hindi ako mas mahusay kaysa sa aking mga ninuno." Naramdaman mo na ba ito? Ang sandaling napakabigat ng pagod na parang wala ng saysay ang pagtuloy. Hindi lang pisikal na pagod ang naranasan ni Elias, naubos na ang emosyon niya, nakulong sa isang kadiliman na nagpalimot sa kanya kung sino siya. Pero dito mo makikita ang ganda ng pangangalaga ng Diyos. Hindi siya sumagot ng mga sermon o pamimintas. Nagpadala siya ng anghel na may tinapay at tubig at sinabi, "Bumangon ka at kumain dahil mahaba pa ang daan." Nakita ng Diyos ang kahinaan ni Elias at bago ang lahat, inasikaso niya ang katawan niya. Makapangyarihan ito, kaibigan ko. Minsan, akala natin ang pagpapagaling sa espiritu ay dumarating lang sa malalaking panalangin. Pero alam ng Diyos na, tao ka. Sinisimulan niya ang pag-aalaga sa kung nasaan ka. Isipin mo ito. Bago kausapin ang puso ni Elias, pinakain muna ng Diyos ang katawan niya. Ilang beses mo nang hindi pinansin ang mga pangunahing pangangailangan mo dahil sa depresyon. Matagal kang natulog, kaunti ang kinain, lalo kang nagkulong. Sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, nakikita kita. Hindi lang kita pagagalingin ng mga salita, kundi ng praktikal na pangangalaga. Hindi niya hinahamak ang iyong kahinaan, yakapin niya ito. Pagkatapos kumain, naglakad si Elias ng 40 araw patungo sa bundok ng Horeb, ang bundok ng Diyos. At doon may nangyaring hindi pangkaraniwan. Nagtago siya sa isang yungib, dala pa rin ang bigat ng takot at kalungkutan. Tinanong siya ng Diyos, "Ano ang ginagawa mo rito, Elias?" Hindi ito paninisi, kundi isang paanyaya. Gusto ng Diyos marinig ang sakit niya. Gusto niyang ilabas ni Elias ang mga salitang bumabara sa kaluluwa niya. At ikaw, natigil ka na ba para sabihin sa Diyos ang nararamdaman mo? Hindi sa mga nakahandang salita, kundi sa hilaw na katotohanan ng puso mo. Sumagot si Elias, "Naging masigasig ako para sa Panginoon, pero nag-iisa ako at ngayon gusto nila akong patayin." Ganyan ang epekto ng depression. Pinapaniwala ka nitong mag-isa ka na walang nakakaintindi na darating pa ang pinakamasama. Pero hindi hinayaan ng Diyos na makulong si Elias sa ganyang pag-iisip. Sinabi niya, "Lumabas ka sa yungib at tumayo sa harap ko." Pagkatapos dumating ang malakas na hangin, lindol, apoy, pero wala ang Diyos sa mga iyon. Sumunod ang isang mahinang tunog, isang bulong. Doon naroon ang Diyos, hindi sa ingay, hindi sa kadakilaan, kundi sa katahimikan. Ito ang sikreto na tinatago ng depression sa iyo. Hindi ka lang natatagpuan ng Diyos sa mataas na sandali ng buhay, kundi sa katahimikan kung saan walang ibang nakakarating. Binubulong niya ang kapayapaan kapag ang mundo ay sumisigaw ng kaguluhan. Ano ang sinabi ng Diyos kay Elias sa bulong na iyon? Binigyan niya siya ng bagong misyon, maghalal ng mga hari, maghanda ng kahalili. Sa madaling salita, ipinakita ng Diyos na hindi pa tapos ang kwento ni Elias at hindi rin tapos ang sa iyo, kapatid ko. Maaring paniwalain ka ng depresyon na namatay na ang layunin mo, pero binubulong ng Diyos ngayon, "May plano ako para sa iyo. Bumangon ka dahil nasa harapan mo pa ang daan." Hindi ka niya pinapagaling sa pamamagitan ng pagsigaw ng utos, kundi sa pagyakap sa iyo ng pag-ibig na nauunawaan ang sakit mo. Lumabas si Elias sa yungib na iba na, hindi dahil nawala ang depression sa isang iglap,
kundi dahil narinig niya ang tinig na tumawag sa kanya para lampasan ito. Kaya paano ito konektado sa iyo? Baka ang iyong disyerto ay isang madilim na kwarto, isang gawain na sumasakal sa iyo o isang kawalan na hindi mo maipaliwanag. Inaanyayahan ka ng Diyos na lumabas ng yungib, hindi nang may pagmamadali, hindi nang may kasalanan, kundi nang may tiwala. Susustentuhan ka niya muna tulad ng ginawa kay Elias. Inaalagaan ang iyong katawan at isipan. Naririnig ka niya kahit na ang kaya mo lang ay umungol at binubulong niya kahit hindi mo marinig ng buo ng sabay-sabay. Ang pagpapagaling ng Diyos sa depresyon ay hindi isang pangyayari lang, kundi isang daan, isang hakbang sa bawat pagkakataon kasama siya sa iyong tabi. Nagawa mo na ba ang hakbang na iyan ngayon? Baka ito ay ang pagpapahinga ng kaunti pa, ang pag-usap sa isang tao o simpleng pagsabi, Diyos, narito ako. Natatagpuan ka niya kung nasaan ka at iyan ang himala. Habang sumasabay tayo sa pag-aaral na ito, itanim mo ito sa puso mo. Hindi ka iniiwan ng Diyos sa disyerto. Pinapakain ka niya, naririnig ka niya, tinatawag ka niya. Ang katahimikang kinatatakutan mo ay maaaring ang lugar kung saan siya pinakamalapit. Manatili ka sa akin dahil ang susunod na darating ay magpapakita pa ng higit kung paano kanya binabago mula sa sira tungo sa bago. Naramdaman mo na ba na ang buhay mo ay koleksyon ng mga pagkukulang, mga relasyong gumuho, mga pangarap na hindi natupad, mga pangakong hindi mo nakayanan? Ginagamit iyan ng depresyon laban sa iyo. Pinapaniwalaan kang natutukoy ka ng nakaraan mo. Pero tiningnan ni Jesus ang babaeng iyon at nakita niya ang higit pa. Hindi niya hinayaang makulong siya sa kahihiyan. Inanyayahan niya siya sa katotohanan. Sinabi niya, alam ko na darating ang Mesiyas. At sumagot si Jesus, ako yon ang nagsasalita sa iyo. Sa sandaling iyon, ang balon ng kalungkutan ay naging balon ng pag-asa. Natagpuan niya ang Mesiyas hindi sa isang dakilang templo, kundi sa isang simpleng usapan, sa isang ordinaryong araw. At ano ang ginawa niya pagkatapos? Iniwan niya ang kanyang timba, ang bigat na dala niya, at tumakbo patungo sa bayan. Ang babaeng nagtatago noon ay sumigaw, halikayo, tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Hindi kaya siya ang Kristo? Pinatahimik siya ng depression noon, pero ang pakikipagtagpo kay Jesus ay nagbigay sa kanya ng tinig. Maraming Samaritano ang naniwala dahil sa patotoo niya. Makapangyarihan ito. Ang sakit mo kapag nahawakan ng Diyos ay hindi lang pagpapagaling mo. Ito ay tulay para sa iba. Naisip mo na ba na ang pakikibaka mo ay maaring simula ng isang mas malaking bagay na gusto kang gamitin ng Diyos? Oo, ikaw, para magdala ng pag-asa sa iba. Kaya ano ang ibig sabihin nito sa buhay mo ngayon? Baka nasa sarili mong tanghaling tapat ka, iniiwasan ng iba, dala-dala ang mabigat na timba ng madidilim na pag-iisip. Nakaupo si Jesus sa tabi mo, hindi nang may mga akusasyon, kundi nang may paanyaya. Bigyan mo ako ng kung ano ang mayroon ka, kahit kaunti lang, at bibigyan kita ng hindi mo inaasahan. Kilala niya ang kwento mo, ang 5 asawa ng buhay mo, ang mga bagay na hinanap mo para punan ang kawalan, at inaalok niya sa iyo ang tubig na buhay, isang kapayapaang hindi nakasalalay sa mga pangyayari, isang kagalakang bumubukal kahit sa disyerto. Hindi ito tungkol sa pag-alis ng depresyon na parang hindi ito nangyari. Ito ay tungkol sa paghahanap sa Kanya na sumasama sa iyo sa sakit mo, na nagbibigay sa iyo ng lakas upang iwan ang timba at tumakbo ng may bagong layunin. Ngayon, tinatanong ka niya, kilala mo ba ang kaloob ng Diyos? Hindi ito mahiwagang papagpagaling, kundi isang tunay na relasyon. Simulan mo ng maliit, kausapin siya, hingin ang tubig na buhay na yon. Baka ito ay bulong sa kwarto mo, isang iyak sa unan, o simpleng Jesus, kailangan kita.
Nariyan siya, naghihintay na makita ka sa balon. Habang sumasabay tayo sa pag-aaral na ito, itago mo ito. Hindi ka tinatanggihan ng Diyos dahil sa iyong kahinaan. Hinahanap ka niya dahil dito. Lumabas ang Samaritana mula sa pakikipagtagpo na yon nang nagbago at magagawa mo rin ito. Ang susunod na hakbang ng paglalakbay na ito ay magpapakita pa ng higit kung paano kaniya pinangungunahan tungo sa liwanag. Ang bagyo ni Jonas at ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Isipin mo sandali na nasa loob ka ng isang maliit na bangka, nasa gitna ng isang dagat na nagngangalit. Hinahampas ng mga alon ang bangka ng malakas. Umuugong ang hangin na parang gustong-gusto kang tangayin mula sa kubyerta at nilalamon ng dilim ang anumang tanda ng lupa. Naramdaman mo na ba ito? Hindi sa dagat ng tubig, kundi sa dagat ng mga pag-iisip, kung saan inihahagis ka ng depresyon mula sa isang gilid patungo. Sa kabila, pinapaniwalaan kang wala ng labasan, na ang susunod na kulog ay lulubog sa iyo ng tuluyan. Ngayon, gusto kitang dalhin kay Jonas, isang lalaki na humarap sa isang bagyo, literal at espiritual, at natuklasan na kahit sa gitna ng kaguluhan, isinusulat ng Diyos ang isang kwento ng pagtubos. Ang paglalakbay niya sa Jonas 1 at 2 ay hindi lamang tungkol sa isang higanting isda. Ito ay tungkol sa Diyos na hinahanap ka sa kailaliman ng dagat at dinadala ka pabalik sa ibabaw. Si Jonas ay isang propeta na may misyon, pumunta sa Ninive at mangaral. Pero tumakas siya, sumakay siya sa isang bangka patungo sa kabilang direksyon na parang makakatakas siya sa tawag ng Diyos. Baka nagawa mo na rin ito, tumakas mula sa buhay, mula sa mga tao, mula sa iyong sarili, dahil ang harapin ng nasa unahan ay parang sobra na. May ganitong kapangyarihan ang depresyon. Pinapaniwala ka nitong tumalikod, magtago, pero hindi hinayaan ng Diyos na makalayo si Jonas ng ganoon. Isang malakas na bagyo ang bumagsak sa dagat at ang mga mandaragat sa sobrang desperasyon itinapon si Jonas sa tubig upang iligtas ang bangka. Nahulog siya sa mga alon, lumulubog, iniwan sa kung ano ang mukhang katapusan. Naranasan mo na ba ang sandaling ito kapag gumuho ang lahat at naisip mo, dito na ako susuko? Pero ang sumunod ay kung saan nagbabago ang kwento. Nagpadala ang Diyos ng isang malaking isda upang lamunin si Jonas, hindi bilang parusa kundi bilang kaligtasan. Sa loob ng tiyan ng isdang iyon, hindi patay si Jonas, pinoprotektahan siya. Isipin mo ito, ang lugar na mukhang katapusan ay sa totoo isang kanlungan. Minsan, dinadala ka ng depresyon sa isang kailaliman na hindi mo pinili, pero kaya itong gawing lugar ng proteksyon ng Diyos, isang espasyo kung saan hinintay ka niya hanggang handa ka ng huminga muli. 3 araw at 3 gabi si Jonas doon, at doon, sa basa at kakaibang katahimikan, itinaas niya ang kanyang tinig. Nanalangin siya, sa aking pagkabalisa, tumawag ako sa Panginoon at sinagot niya ako. Mula sa kailaliman ng kamatayan, sumigaw ako, at narinig mo ang aking tinig. Ang mga salitang ito ay hindi malayong tula. Ito ay sigaw na makikilala mo. Ilang beses mo nang naramdaman ang kailaliman ng kamatayan? Isang lugar kung saan nilamon ang pag-asa, kung saan nawawala ang hinaharap? Pero natuklasan ni Jonas ang isang bagay na ayaw ipakita sa iyo ng depresyon. Naririnig ng Diyos. Kahit lumulubog ka, kahit mahina ang tinig mo, nakikinig siya. Ang panalangin ni Jonas ay hindi perpekto. Ito ay hilaw, tapat, puno ng desperasyon, at tinanggap ito ng Diyos bilang kayamanan. Sinabi niya, tinakpan ako ng tubig hanggang sa kaluluwa, nilamon ako ng kailaliman, ang mga damong dagat ay bumalot sa aking ulo. Anong larawan? Maaaring ganyan ang depresyon, nakakasakal, malagkit tulad ng mga damong dagat na humihila sa iyo pababa. Pero hindi doon tumigil si Jonas. Nagpatuloy siya.
Gayunpaman, inilabas mo ang buhay ko mula sa hukay, o Panginoon kong Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, naalala niya kung sino ang Diyos. At ikaw, natigil ka na ba para alalahanin? Hindi sa mga nakahandang salita, kundi sa katotohanang nabubuhay sa kailaliman ng puso mo. Hindi ka iniiwan ng Diyos. Hindi ka niya hinahayaang malunod. Ang isdang lumamon kay Jonas ay hindi katapusan ng kwento. Ito ang simula ng pagpapagaling. Pagkatapos manalangin, isinuka siya ng isda sa tuyong lupa. Lumabas si Jonas mula sa tiyan na iyon na iba na ang anyo. Pumunta siya sa Ninive, nangaral at isang buong lungsod ang bumaling sa Diyos. Ang mukhang pagkawasak ay naging layunin. At narito ang sikreto na gusto ipakita sa iyo ng Diyos ngayon. Ang bagyong kinatatakutan mo, ang kailaliman ng dagat na lumulunok sa iyo ay hindi kung saan natatapos ang kwento mo. Ito ang kung saan nagsisimula itong muli. Maaaring pakiramdam mo ng depression na nawala ka na pero dinadala ka ng Diyos sa dalampasigan, hindi nang may pagmamadali, kundi nang may pasensya, hakbang-hakbang. Ano ang ibig sabihin nito sa buhay mo ngayon? Baka ang bagyo mo ay isang araw na kulay, abo na hindi natatapos, isang pagkabalisa na gumigising sa iyo sa gabi, o isang katahimikan na naghihiwalay sa iyo sa mga mahal mo. Nasa bangka ang Diyos kasama mo, kahit hindi mo siya makita ngayon. Hindi ka niya itinapon sa dagat para parusahan, hinawakan ka niya kahit nahulog ka. At sa madilim na lugar na iyon, kung saan sinisikap kang ikulong ng depresyon, inaanyayahan kanyang tumawag. Hindi kailangang maganda, hindi kailangang malakas, kailangan lang tapat. Panginoon, narito ako, pakinggan mo ako, nakikinig na siya, kaibigan ko. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi ang kawalan ng bagyo, kundi ang presensya niya sa gitna nito. Natutunan ito ni Jonas sa tiyan ng isda. At matututunan mo rin ito sa iyong pakikibaka. Baka ngayon, ang araw na itigil mo ang pagtakas, hindi mula sa mga tao o pangyayari, kundi mula sa Diyos. Hayaan mo siyang matagpuan ka sa kaguluhan. Hindi niya ipinapangako ang isang dagat na agad kalmado, ngunit binibigyan ka niya ng isang angkla, ang katiyakan na hindi ka nag-iisa. At kapag isinuka ka ng isda sa dalampasigan, dahil darating ang araw na iyon, titingin ka pabalik at makikita mo na kinarga ka niya sa buong panahon. Habang sumasabay tayo sa pag-aaral na ito, itanim mo ito sa puso mo. Ginagawa ng Diyos ang kaguluhan bilang kapayapaan, ang kailaliman ng dagat bilang bagong simula, ang susunod na hakbang ng paglalakbay, na ito ay magpapakita pa ng higit kung paano kanya ginagabayan tungo sa liwanag. Ang lambak ng tuyong buto at ang hininga ng buhay. Isipin mo sandali na nakatayo ka sa gitna ng isang malawak na lambak, natatakpan ng mga tuyong buto ang lupa na sinunog ng araw. Walang tunog, walang galaw, tanging ang katahimikan ng isang bagay na dating buhay, ngunit ngayon ay parang nawala ng tuluyan. Nakapunta ka na ba sa ganitong lugar sa loob mo? Isang lambak kung saan ang iyong mga pangarap, lakas at pananampalataya ay parang natuyo, kung saan pinaparamdam sa iyo ng depresyon na parang nawala ang buhay mula sa iyong mga kamay. Ngayon, gusto kitang dalhin sa Ezekiel 37 kung saan nakita ng propeta ang ganitong tanawin, isang bukirin ng kamatayan na ginawang hukbo ng buhay ng Diyos. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga lumang buto. Ito ay tungkol sa iyo, tungkol sa kung paano hininingahan ng Diyos ng buhay ang mga bagay na mukhang tapos na. Nakatayo si Ezekiel sa harap ng lambak na iyon sa utos ng Diyos. Hindi niya piniling naroon, dinala siya roon ng Espiritu. Minsan, ganyan ang depression, isang lugar na hindi mo hiniling, isang tuyong lupa na pumapaligid sa iyo nang hindi mo inaasahan. Tinanong ng Diyos si Ezekiel, "Anak ng tao, mabubuhay pa ba ang mga butong ito?" Anong tanong? Kung ako o ikaw iyon, baka sasabihin natin, "Hindi, Panginoon, imposible yan, patay na ang lahat." Pero sumagot si Ezekiel nang may kababaang loob,
Panginoong Diyos, ikaw lamang ang nakakaalam. Wala siyang sagot, pero may pananampalataya siyang makinig. At ikaw, natigil ka na ba para tanungin ang Diyos kung babalik pa ang saya mo? Kung ang bahagi mo na nawala ay mahahanap pa? Pagkatapos, nagbigay ang Diyos ng kakaibang utos. Manghula ka sa mga butong ito. Sabihin mo, mga tuyong buto, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Isipin mo ang eksena, si Ezekiel na nagsasalita sa isang bunton ng mga labi, walang tanda ng buhay. Pero habang nagsasalita siya, may nangyari. Isang ingay, isang galaw, nagsimulang magkakabit ang mga buto sa buto. Pagkatapos natakpan sila ng mga litid, laman at balat. Wala pang buhay, pero may anyo na. Makapangyarihan ito, kaibigan ko. Minsan, ganito nagsisimula ang pagpapagaling ng Diyos. Pinagsasama-sama ang mga piraso, dinadala ang kaayusan sa mga nagkalat. Binabali-bali ka ng depression. Hinahiwalay ang isip mo sa katawan mo, ang puso mo sa pag-asa mo. Pero nakikita ng Diyos ang bawat piraso at sinisimulan niyang buuin muli. Nagpatuloy si Ezekiel sa pagtingin, marahil nang may kaba sa puso. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, manghula ka sa espiritu. Sabihin mo, dumating ka mula sa apat na hangin o espiritu at huminga ka sa mga patay na ito upang mabuhay sila. Nang sumunod si Ezekiel, pumasok ang hininga sa mga katawan at tumayo sila, isang malaking hukbo, puno ng buhay. Ang dating sementeryo ay naging larangan ng labanan, hindi para sa digmaan, kundi para magpatotoo sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito himala lamang ng nakaraan, ito ay pangako para sa iyo. Hindi ka iniiwan ng Diyos bilang mga tuyong buto. Hininingahan niya ng buhay ang mga bagay na nakikita mo lang bilang patay, ipinaliwanag ng Panginoon. Ang mga butong ito ay ang bayan ng Israel. Sinasabi nila, natuyo ang aming mga buto, nawala ang aming pag-asa, nawala kami. Nasabi mo na ba ito? Natuyo ang lakas ko, namatay ang pag-asa ko, hindi ko na kaya? Ginugulo ka ng depression sa mga salitang yan, pinapaniwalaan kang ang lambak ang iyong huling hantungan. Pero sumagot ang Diyos, bubuksan ko ang inyong mga libingan at itataas ko kayo mula roon. Ilalagay ko ang aking espiritu sa inyo at mabubuhay kayo. Hindi lang siya nagsasalita sa isang sinaunang bayan, kausap kanya ngayon. Ang libingan ng depression ay hindi tahanan mo. May hininga ang Diyos na handa nang buhayin ka. Isipin mo ito, ang mga butong iyon ay walang lakas upang tumayo ng mag-isa. Hindi ang pagsisikap nila ang nagbalik sa kanila. Ito ang tinig ng Diyos, ang Espiritu niya. Minsan, akala natin kailangan nating pagalingin ang ating sarili, na may kailangan nating makaalis sa lambak gamit ang sarili nating mga paa. Pero sinasabi ng Diyos, hindi anak ko, ako ang gagawa nito. Hayaan mo lang akong magsalita. At paano siya nagsasalita? Sa pamamagitan ng kasulatan, sa pamamagitan ng kaibigan na tumawag sa tamang oras, sa isang sandali ng katahimikan kung saan nararamdaman mo siya malapit. Ang hininga niya ay hindi maingay. Mahina ito, ngunit sapat na makapangyarihan upang itayo ka. Ano ang ibig sabihin nito sa buhay mo ngayon? Baka ang lambak mo ay isang umaga na ayaw mong harapin, isang alaala na humihila sa iyo pababa, o isang hinaharap na mukhang walang laman. Tinatawag ka ng Diyos na makinig. Hindi ka niya sinisisi sa pagkakapasok sa lambak, hinahanap ka niya roon. At nang huhula siya sa iyo ngayon, pakinggan mo tuyong kaluluwa ang salita ko. Tumayo ka dahil binibigyan kita ng buhay. Hindi ito tungkol sa maramdaman ang lahat ng sabay-sabay, kundi sa pagtitiwala na darating ang hininga. Baka ngayon maramdaman mo lang ang mga butong nagsasama-sama, ang kaayusan na dahan-dahang bumabalik. Bukas, mas malakas na hihininga ang espiritu. Alam ko na maaaring magduda ka dahil sa depresyon. Paano kung hindi ko maramdaman ang hiningang iyan? Paano kung iba ang lambak ko? Alam ko at alam din ng Diyos. Ang Diyos na nagpabuhay sa isang buong hukbo ay hindi sumusuko sa iisang anak. Kilala ka niya, bawat tuyong buto, bawat basag na piraso.
at hindi ka niya iniiwang nakakalat. Simulan mo kung nasaan ka, huminga ng malalim at sabihing, Panginoon, huminga ka sa akin. Hindi kailangan ng higit pa riyan. Naririnig niya ang pinakamahinang bulong at ginagawa niyang mga lambak ang mga lugar ng buhay. Habang sumasabay tayo sa pag-aaral na ito, itanim mo ito sa puso mo. Hindi ka iniiwan ng Diyos sa tuyo. Pinagsasama-sama niya, tinatakpan niya, hininingahan niya. Ang lambak ay hindi katapusan. Ito ang lugar kung saan inihahanda ka niya para sa isang bagong bagay. Ang susunod na hakbang ng paglalakbay na ito ay magpapakita pa ng higit kung paano kanya ginagabayan palabas ng dilim. Ang bulag ng Jericho at ang tinig na bumabasag sa katahimikan. Ipikit mo sandali ang iyong mga mata at isipin na nakaupo ka sa gilid ng isang maalikabok na daan, dinadaanan ka ng ingay ng maraming tao, ngunit walang humihinto para makita ka. Naririnig mo ang mga tawa, usapan, mabilis ang mga hakbang, ngunit lahat ng ito ay lalo ka lang pinaparamdam na hindi nakikita, na mas nakukulong sa isang mundong parang nakalimutan ka na. Naranasan mo na ba ito? Isang sulok ng dilim kung saan nabulag ka sa ganda ng buhay, kung saan ang mga tinig sa paligid mo ay lalo pang nagpapalalim sa katahimikan sa loob mo. Ngayon, gusto kitang ipakilala sa isang lalaki na nakakakilala sa daang iyan ng malapitan, si Bartimeo, ang bulag ng Jericho sa Marcos 10. Ang kwento niya ay hindi lang tungkol sa mga matang nakakita muli. Ito ay tungkol sa isang puso na natagpuan ng pag-asa ng lahat ay parang nawala na. Nakaupo si Bartimeo ron nang hihingi na babalot ng isang balabal na siyang tanging aliw niya. Hindi niya nakikita ang araw, ang mga mukha, ang mga kulay. Naririnig lang niya ang mundong umiikot nang wala siya. Baka naramdaman mo na ang ganitong pagkabulag sa loob kung saan tinatakpan ng depression ang mga bagay na dating nagpapasaya sa iyo, iniiwan ka lang na may mga anino. Pero sa araw na yon, may nagbago. Narinig niya na dumadaan si Jesus. Hindi ito basta-bastang balita. Ito ay isang kislap na nagpaalab ng isang bagay sa loob niya. Wala siyang mga mata para makakita, pero may mga tainga siyang makarinig at tinig na makasigaw. Kaya sumigaw siya, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Sinubukang patahimikin siya ng maraming tao. Sinabihan siya, tumahimik ka, huwag kang makulit. Ilang beses ka nang pinatahimik ng depression. Ilang beses sinabi ng mundo na hindi mahalaga ang sigaw mo. Pero hindi tumigil si Bartimeo. Lalo pa siyang sumigaw ng malakas, anak ni David, maawa ka sa akin. May desperasyon sa tinig na iyon, ngunit may pananampalataya rin. Hindi niya alam kung paano sasagot si Jesus, pero alam niya kung sino si Jesus, ang Mesyas, ang makakabago ng lahat. At ikaw, nakasigaw ka na ba ng ganyan? Hindi sa mga perpektong salita, kundi sa natira sa iyo? Isang Jesus, tulungan mo ako na binulong sa hating gabi, isang iyak na walang nakarinig. Tinuturuan tayo ni Bartimeo na hindi hinahamak ng Diyos ang sigaw ng nasira. Sa halip, tumigil si Jesus. Sa gitna ng maraming tao, sa kabila ng ingay at galawan, narinig niya ang isang tinig, ang tinig ng isang bulag na ayaw pakinggan ng iba. Sinabi ni Jesus, tawagin ninyo siya. At ang mga hinintay siyang tumahimik ay sinabi na, lakasan mo ang loob, tumayo ka. Tinatawag ka niya. Isipin mo ito, ang tawag ni Jesus ay nagbabago kahit sa mga tinig na tumatanggi sa iyo. Ginagawa silang mga mensahero ng pag-asa. Itinapon ni Bartimeo ang kanyang balabal, ang lumang telang iyon na tumutukoy sa kanya bilang pulubi, at tumayo. Hindi niya nakikita ang daan pero naramdaman niya ang hatak sa puso. Baka hindi mo makita ang dulo ng daan mo ngayon, pero naramdaman mo na ba ang hatak na iyan? Isang bulong na nagsasabi, tumayo ka, nakikita kita. Tinanong ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko? Anong banayad na tanong? Alam niya kung ano ang kailangan ni Bartimeo, pero gusto niyang marinig ito mula sa kanya. Ginagawa rin ito ng Diyos sa iyo. Binibigyan kanya ng puwang upang sabihin ang bumibigat sa kaluluwa,
Sumagot si Bartimeo, "Guro, gusto kong makakita." Simple, direkta, totoo. Hindi siya humingi ng yaman o kapangyarihan. Hiniling niya ang paningin, isang bagay na ninakaw sa kanya ng depresyon. At sinabi ni Jesus, "Pumunta ka, ang pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo." Sa sandaling iyon, bumukas ang mga mata niya. Nakita niya ang mukha ni Jesus, ang langit, ang maraming tao. Ngunit higit pa roon, nakita niya ang isang bagong simula. Maaaring bulagin ka ng depression sa ginagawa ng Diyos, ngunit ang sigaw ng pananampalataya ay nagbubukas ng mga mata mo. Hindi ito tungkol sa pagkakita ng lahat ng malinaw agad, kundi sa pagtitiwala na kasama mo si Jesus sa daan. Ang sumunod ay maganda. Sinundan ni Bartimeo si Jesus sa daan. Hindi siya bumalik sa gilid ng daan, hindi niya kinuha muli ang balabal. Iniwan niya ang lugar ng pulubi at sumali sa paglalakbay ng guro. Ang pagpapagaling ng Diyos ay hindi lamang para ilabas ka sa dilim, ito ay para dalhin ka sa isang layunin. Baka dinala ka ng depression mo upang maupo sa gilid ng buhay, ngunit dumadaan si Jesus ngayon at humihinto siya para sa iyo. Naririnig niya ang sigaw mo, kahit mahina ito, kahit hindi ito maintindihan ng iba. At tinatanong ka niya, "Ano ang gusto mong gawin ko? Ano ang sasabihin mo ngayon? Gusto ko ng kapayapaan, gusto ko ng lakas, gusto kong makakita muli ng pag-asa." Kausapin mo siya, nakikinig siya, kumokonekta ito sa iyo ng tunay. Baka ang daan mo ay isang araw na halos hindi mo makatawid, isang bigat na nagpapanatili sa iyo sa lupa o isang kalungkutan na nagpaparamdam sa iyo na hindi nakikita. Hindi dumadaan ng diretso si Jesus, humihinto siya at tinatawag kanya hindi nang may hatol kundi nang may pag-ibig. Mahirap itapon ang balabal, iwanan ang mga lumang gawi ng depression, ang mga dahilan na nagkukulong sa iyo. Pero kapag narinig mo ang tumayo ka niya, may nagbabago. Nagsisimula ang pagpapagaling sa isang hakbang, isang sigaw, isang pagsuko. Hindi mo kailangang makita ang buong daan. Kailangan mo lang tiwalaan ang tinig na tumatawag sa iyo. Habang sumasabay tayo sa pag-aaral na ito, itago mo ito sa puso mo. Binabasag ng Diyos ang katahimikan ng iyong pagkabulag gamit ang tinig niya. Mula sa pagiging pulubi ay naging alagad si Bartimeo sa isang iglap at magagawa mo rin ito mula sa dilim patungo sa daan niya. Ang susunod na hakbang ng paglalakbay na ito ay magpapakita pa ng higit kung paano kanya ginagabayan tungo sa liwanag. Ang nag-iisang ketongin at ang haplos ng pagpapanumbalik. Isipin mo, sandali na naglalakad ka sa isang liblib na landas, minarkahan ng mga sugat ang iyong balat na walang nangangahas hawakan. Nababalutan ng mga basahan ang iyong katawan upang itago ang hindi mo na kayang dalhin pa. Nararamdaman mo ang mga tingin na umiiwas, ang mga taong lumalayo, at ang pinakamalakas na tunog na naririnig mo ay ang alingaw-ngaw ng iyong sariling kalungkutan. Naramdaman mo na ba ito? Hindi isang ketong sa katawan, kundi isang ketong sa kaluluwa, kung saan tinatakpan ka ng depresyon ng isang balat ng kahihiyan, hinuhiwalay ka sa iba, at pinapaniwalaan kang hindi ka maaaring mahalin, hindi karapat-dapat. Ngayon, gusto kitang dalhin sa Mateo 8, sa isang lalaking nakaranas ng sakit na iyan, isang ketongin na walang pangalan, ngunit may kwentong sumasalamin sa iyo. Hindi lang siya napagaling, naibalik siya sa dati sa pamamagitan ng haplos na walang ibang maglalakas loob na ibigay. Noong panahong iyon, ang ketong ay higit pa sa sakit, ito ay hatol. Ang may ganito ay pinalalayas sa bayan. Hinahatulan na tumira sa mga anino, sumisigaw ng marumi upang ilayo ang sinumang lumalapit. Ganito nabuhay ang lalaking ito, nag-iisa, dala-dala ang bigat ng katawang nabubulok at kaluluwang nalalanta. Ganyan din ang ginagawa ng depression, hindi ba? Itinataboy ka nito palabas ng buhay, pinapagsigaw sa loob na hindi ka nararapat sa mga normal. Pero may nagdala sa kanya kay Jesus.
Baka ito ay isang balitang narinig niya sa dilim, isang kislap ng pag-asa na nakaligtas sa malamig na hangin ng kanyang pagdurusa. Lumapit siya, lumuhod, at sinabi, "Panginoon, kung gusto mo, maaari mo akong linisin." Anong simpleng salita, ngunit puno ng bigat. Hindi siya nanghingi ng mayabang, hindi siya nangako ng kapalit, nagtitiwala siya. Kung gusto mo, alam niya na kaya ni Jesus, pero iniwan niya ang gusto sa mga kamay niya. Narating mo na ba ang puntong ito? Kung saan dinudurog ka ng depresyon ng sobra na ang natitira na lang ay kung gusto mo, Panginoon. Walang lakas ang ketongin na iyon para makipagtawaran, pero may pananampalataya siyang sumuko. At ang ginawa ni Jesus ay revolusyonaryo. Hindi lang siya nagsalita, inabot niya ang kamay niya at hinawakan ang lalaki. Hinawakan sa panahong walang humahawak sa ketongin na bawal ang anumang kontak, nilabag ni Jesus ang lahat ng alituntunin. Hindi niya kailangang hawakan para pagalingin, nagawa na niya ang mga himala sa salita lamang, pero pinili niyang hawakan upang ipakita ang isang mas malaking bagay. Isipin mo ito. Hindi na naranasan ng lalaking iyon ang haplos ng tao sa loob ng maraming taon. Maaaring nakawin din ito ng depression sa iyo, ang init ng yakap, ang seguridad ng kamay sa balikat. Pinapaniwalaan ka nitong marumi ka na walang gustong lumapit, pero sinasabi ni Jesus ang kabaligtaran. Ang hinahawakan niya ang mga lugar na hindi hinahawakan ng iba, inaabot niya kung saan ka nagtatago. At habang nakapatong ang kamay niya sa ketongin na iyon, sinabi niya, "Gusto ko, linisin ka." Sa sandaling iyon, naging bago ang balat, nawala. Ang mga sugat at ang lalaki ay higit pang napagaling na ibalik siya. Hindi lang katawan, kundi ang dignidad, pagkakakilanlan, ang karapatang bumalik sa buhay. Ang sumunod ay mahalaga rin kahit ang haplos. Sinabi ni Jesus, "Pumunta ka, ipakita mo ang iyong sarili sa pari at ihandog ang alay na iniutos ni Moises bilang patotoo." Hindi niya pinabayaang tumayo lang ang lalaki, namamangha sa himala, ipinadala niya siya pabalik sa mundo, sa templo, sa pamayanan. Ang pagpapagaling ng Diyos ay hindi iniiwan ka sa parehong lugar. Ibinabalik ka nito sa buhay na may layunin. Ang ketongin na dating sumisigaw ng marumi para lumayo ay may kwento ng maibabahagi, isang patotoo na maipapakita. At ikaw, naisip mo na ba na ang sakit mo ay maaaring maging patotoo? Na ang haplos ni Jesus sa buhay mo ay maaaring maging liwanag na kailangan makita ng iba sa dilim. Direkta itong nagsasalita sa puso mo ngayon. Baka ang mga sugat mo ay nasa loob, isang kasalanan na kumakain sa iyo, isang takot na nag-iisa sa iyo, isang kalungkutan na minamarkahan ka tulad ng ketong na minarkahan ng balat niya. Papunta sa iyo si Jesus, hindi nang may layo o pag-ayaw, kundi nang may inabot na kamay. Gusto niyang linisin ka hindi dahil nararapat ka, kundi dahil mahal ka niya. Ang haplos niya ay hindi lang para alisin ang sakit. Ito ay para ipaalala sa iyo na hindi ka hindi mahawakan, na sa kanya ka nabibilang. At kapag hinawakan niya, nagsisimulang magsara ang mga sugat, nawawalan ng lakas ang kahihiyan, at ang kalungkutan ay napapalitan ng pangako. Baka iniisip mo, pero iba ang mga sugat ko, mas malalim ang pag-iisa ko. Alam ko at alam din ni Jesus, walang paraan ang ketongin na iyon para pagalingin ang sarili. Wala rin namang umaasa niyan sa kanya at wala ring umaasa niyan sa iyo. Ang pagpapagaling ay nanggagaling sa gusto niya, sa haplos niya. Simulan mo kung nasaan ka, lumuhod ka, kahit sa puso mo lang, at sabihing, "Panginoon, kung gusto mo." Hindi kailangan ng higit pang salita. Malapit na siya. Baka ngayon maramdaman mo lang ang kamay niyang inaabot ka. Bukas magsisimulang mawala ang mga sugat at pagkatapos ay tatayo ka ng may bagong layunin. Habang sumasabay tayo sa pag-aaral na ito, itanim mo ito sa dibdib mo. Hindi ka tinatanggihan ng Diyos dahil sa mga sugat mo. Pinapanumbalik ka niya sa pamamagitan nito.
lumabas ang ketongin mula sa anino patungo sa liwanag at magagawa mo rin ito. Ang susunod na hakbang ng paglalakbay na ito ay magpapakita pa ng higit kung paano kanya tinatawag palabas ng pag-iisa. Ang alibughang anak at ang yakap ng panibagong simula. Isipin mo sandali na naglalakad ka sa isang mahaba at maruming daan, puno ng kalyo ang iyong mga paa, punit-punit ang iyong damit, walang laman ang iyong tiyan. Dala-dala mo sa iyong likod ang bigat ng mga desisyong naglayo sa iyo at sa iyong mga mata ang alaala ng isang tahanan na hindi mo alam kung tatanggap pa sa iyo. Naramdaman mo na ba ito? Hindi isang pisikal na pagtakas, kundi isang distansya sa loob mo kung saan hinila ka ng depression patungo sa isang kulungan ng mga pag-iisip, pinapaniwalaan kang nawala na ang karapatan mong mahalin na makabalik sa tahanan? Ngayon gusto kitang dalhin sa Lucas 15 sa kwento ng alibughang anak, isang binatilyo na bumagsak ngunit natagpuan ang isang ama na hindi kailanman sumuko sa kanya. Ang parabola na ito ay hindi lang tungkol sa isang rebelde. Ito ay tungkol sa iyo, tungkol sa kung paano ka niyayakap ng Diyos kapag akala mo ay hindi ka na karapat-dapat. Hiningi ng anak na ito ang kanyang mana ng maaga na parang sinasabi, "Gusto ko nang mamuhay ayon sa gusto ko." Umalis siya sa bahay, ginastos ang lahat sa mga kasiyahan at kaligayahan hanggang sa iwan siya ng buhay na walang-wala. Napunta siya sa isang kulungan ng mga baboy, pinapakain ng mga ito at napakagutom na hinintay niya ang kinakain nila. Maaaring dalhin ka rin ng depresyon sa ganitong kulungan, hindi ng putik kundi ng kawalan ng pag-asa, kung saan napakababa ng pakiramdam mo na kahit ang mga tira-tira ng iba ay mukhang mas maganda kaysa sa buhay mo. Nandoon siya, nawala, ngunit may nagpaalala sa kanya. Naisip niya, ang mga tauhan ng aking ama ay may sobrang pagkain at ako rito ay namamatay sa gutom. Hindi ito pagmamalaki na nagpaandar sa kanya. Ito ay isang hibla ng alaala, isang pangungulila sa dating naranasan niya. Kaya nagpasya siya. Babalik ako at sasabihin ko, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat tawaging anak mo. Gawin mo akong isa sa iyong mga tauhan." Ininsayo niya ang mga salitang ito habang naglalakad, mabigat ang puso, umaasa sa pagtanggi. Ininsayo mo na ba ang ganitong pakiusap? Isang Diyos, hindi ko nararapat, pero may lugar pa ba para sa akin? Pinaparamdam sa iyo ng depresyon na hindi ka nararapat, na sarado na ang daan pabalik. Pero tingnan mo ang nangyari, habang malayo pa siya, nakita siya ng ama, hindi nakakulong sa bahay, galit, nakatingin siya, naghihintay, nakatuon ang mga mata sa daan. Ganyan ang Diyos sa iyo, hindi kanya nakakalimutan kahit nawala ka. Tumakbo ang ama patungo sa kanya. Tumakbo. Sa panahong hindi tumatakbo ang mga mahahalagang tao, itinaas ng amang iyon ang kanyang damit at sinalubong ang anak. Bago pa man matapos ng binatilyo ang kanyang sinasabi, bago pa man masabi ang "gawin mo akong tauhan", niyakap siya ng ama. Ang dumi, ang amoy ng mga baboy, ang mga pagkakamali, wala sa mga ito ang nagpalayo sa kanya. Hindi niya tinanong, "Saan ka nanggaling?" o "Bakit mo ginawa iyan?" Niyakap lang niya. Kaibigan ko, ang yakap ng Diyos ang pagpapagaling na sinisikap na kawin sa iyo ng depresyon. Sinasabi nito sa iyo na masyado kang marumi, masyadong basag, pero sinasabi ng Diyos, "Akin ka at gusto kita pabalik." Ang yakap na iyon ang panibagong simula ng alibughang anak at maaari rin itong maging sa iyo. Hindi doon tumigil ang ama. Tinawag niya ang mga tauhan, "Dalhin ninyo ang pinakamagandang damit, lagyan ng singsing ang kanyang daliri, magsuot ng sandalya sa kanyang mga paa. Maghanda tayo ng pista dahil ang anak kong ito ay patay na at nabuhay muli, nawala at natagpuan." Hindi siya bumalik bilang tauhan, bumalik siya bilang anak. Pinaparamdam sa iyo ng depression na patay ka, nawala, ngunit binibistihan ka ng Diyos ng dignidad. Binibigyan ka ng lugar sa hapag. Naisip mo na ba ito?
na ang kulungan ay hindi ang iyong hantungan, na ang yakap ng Ama ay naghihintay sa iyo? Hindi kanya tinatanggap ng may mga sermon o kondisyon, tinatanggap kanya ng may kagalakan. Walang ginawa ang alibughang anak para marapat ito. Hindi siya nagdala ng mga regalo, hindi niya inayos ang mga pagkakamali bago bumalik. Isang hakbang lang ang ginawa niya, isang nanginginig, maruming hakbang, ngunit sa tamang direksyon. At sapat na iyon, hindi hinintay ng Diyos na dumating ka ng malinis o malakas, tumatakbo siya patungo sa iyo kung nasaan ka. Baka ang kulungan mo ay isang kasalanan na kumukonsumo sa iyo, isang kahihiyan na nagpaparalisa sa iyo, o isang kawalan na nagpapaduda sa iyo sa pag-ibig niya. Pero nakatingin ng Ama sa daan ngayon at nakikita kanyang paparating kahit halos hindi mo maangat ang ulo mo. Ano ang ibig sabihin nito sa iyo ngayon? Baka tumakas ka, hindi mula sa bahay kundi mula sa Diyos, mula sa iyong sarili, mula sa pag-asa. Pinapaniwalaan ka ng kulungan ng depresyon na wala ng balikan, ngunit naghihintay ang Ama. Hindi kanya sinisisi sa pag-alis, ipinagdiriwang niya ang bawat hakbang mo pabalik sa bahay. Simulan mo ng maliit, itaas ang mga mata mo, sabihing, Ama, gusto kong bumalik, hindi kailangan ng higit pa riyan. Nauuna ang yakap kaysa sa sinasabi, nauna ang pista kaysa sa pagiging perpekto. Ang pagpapagaling ng Diyos ay ang panibagong simula na ito. Hindi nito binubura ang nakaraan mo, ngunit binibigyan ka ng bagong hinaharap. Habang sumasabay tayo sa pag-aaral na ito, itanim mo ito sa puso mo. Hindi ka tinatanggihan ng Diyos sa ginawa mo, niyayakap ka niya sa kung sino ka. Bumalik sa buhay ang alibughang anak sa isang yakap at magagawa mo rin ito. Ang susunod na hakbang ng paglalakbay na ito ay magpapakita pa ng higit kung paano kanya tinatawag sa pista niya, ang balo ng naim at ang tinig na humihinto sa paghihinagpis. Isipin mo, sandali, na nasa isang tahimik na prosesyon ka, naririnig ang tunog ng mga hakbang na kaladkarin, kasabay ng mahinang pag-iyak ng mga nawalan ng lahat. Nariyan ka, dala-dala. Ang isang kabaong, hindi sa mga kamay, kundi sa puso. Ang bigat ng isang pag-asang namatay, ng isang hinaharap na parang inilibing na. Dinala ka na ba ng depression sa ganitong prosesyon? Isang lugar kung saan naglalakad ka na parang tapos na ang buhay, kung saan ang bawat araw ay isa pang hakbang patungo sa isang libingan na wala kang makitang labasan. Ngayon gusto kitang dalhin sa Lucas 7 sa kwento ng balo ng Naim, isang babaeng nawalan ng kanyang nag-iisang anak at kasama nito ang lahat ng dahilan para mabuhay. Pero hindi lang ito kwento niya, ito ay kwento mo rin dahil may tinig ang Diyos na humihinto sa paghihinagpis at nagdadala ng buhay kung saan tanging luha lang ang naroon. Nandoon siya palabas ng lungsod, napapaligiran ng maraming tao na tumatangis kasama niya. Nawala na ang kanyang asawa at ngayon ang anak, ang huling sinulid na nagdudugtong sa kanya sa mundo. Sa kulturang iyon, ang isang balo na walang anak ay higit pa sa nag-iisa. Siya ay mahina, walang proteksyon, walang hinaharap. Ganyan ang ginagawa ng depression sa iyo. Inaalis nito ang iyong mga suporta, iniiwan kang lantad, pinaparamdam na nawala na ang nagbibigay saysay sa buhay mo. Wala siyang hiniling, wala siyang sinigaw na tulong, baka wala na siyang lakas para roon. Narating mo na ba ang puntong iyon, kung saan napakalaki ng paghihinagpis sa loob mo, na sinusundan mo na lang ang agos, dala-dala ang kabaong ng dating ikaw? Pero pagkatapos dumating si Jesus, hindi siya inanyayahan, hindi tinawag, nakita lang niya. Sinasabi ng Biblia na nang makita siya, naawa siya sa kanya. Hindi ito malayong awa, ito ay puso na nabasag kasama ng sa kanya. Hindi siya nanood lang mula sa malayo, pumasok siya sa eksena. At alam mo kung ano ang una niyang ginawa? Sinabi niya, huwag kang umiyak. Parang simple kahit matapang. Paano hindi iiyak sa harap ng kabaong?
Pero ang mga salitang iyon ay hindi malamig na utos. Ito ay pangako. Sinasabi niya, nakikita kita at hindi rito matatapos. Pinapaniwalaan ka ng depresyon na walang katapusan, ang iyak na ang paghihinagpis ang hantungan mo. Pero may tinig si Jesus na humihiwa sa katahimikang puno ng kamatayan na yon. Pagkatapos, lumampas pa siya. Hinawakan niya ang kabaong at sinabi, "Binata, inuutusan kita, bumangon ka." Napigil ang hininga ng maraming tao. Nangyari ang imposible, umupo ang binata at nagsimulang magsalita. Ibinigay siya ni Jesus pabalik sa ina. Isipin mo ang mga mata niya mula sa kawalan patungo sa buhay sa isang iglap. Ang kabaong na dala-dala niya ay hindi nakatapusan. Ito ay naging palatandaan ng isang himala. Kaibigan ko, may kapangyarihan ang Diyos na hawakan ang mga namatay sa loob mo. Baka ito ay isang kagalakan na nawala, isang pangarap na inilibing mo, isang bahagi mo na pinatay ng depresyon. Hindi lang niya nakikita ang iyong paghihinagpis. Hininto niya ito gamit ang tinig niya. Ano ang sinasabi nito sa atin? Walang ginawa ang balo para marapat ito. Hindi siya nanalangin, hindi siya nanghingi, hindi siya nakipagtawaran. Napakalalim ng pagkakalubog niya sa sakit na hindi niya nakita si Jesus na paparating. Pero kahit ganoon, dumating siya. Iyan ang puso ng Diyos. Hindi niya hinintay na maabot mo siya muna. Kapag daladala mo ang iyong kabaong ng pag-asa, ng pananampalataya, ng lakas, pumapasok siya sa prosesyon. Ang awa niya ay hindi nakasalalay sa pagsisikap mo. Ito ay bumubukal mula sa pag-ibig niya. At kapag nagsalita siya, umuurong ang kamatayan. Hindi lang nabuhay muli ang binata. Nagsalita siya, bumalik sa pagiging siya. Hindi ka pinapagaling ng Diyos ng kalahati. Ibinabalik ka niya sa buong buhay. Paano ito konektado sa iyo ngayon? Baka ang iyong paghihinagpis ay para sa isang bagay na nawala, isang relasyon, isang pagkakataon, o kahit ang bersyon mo nawala na. Dinadala ka ng depression sa prosesyong ito. Pinapalakad ka na parang tapos na ang lahat. Pero nasa daan si Jesus. Tinitingnan ka ng may awa. Hindi niya sinasabi ang huwag kang umiyak para balewalain ang sakit mo. Sinasabi niya ito dahil alam niya ang susunod. Hinahawakan niya ang kabaong ng puso mo at sinasabi, bumangon ka. Hindi ito tungkol sa pag-alis ng nararamdaman mo, kundi sa pagdadala ng buhay kung saan nakikita mo lang ang katapusan. Baka iniisip mo, pero masyadong mabigat ang kabaong ko, iba ang sakit ko. Alam ko at alam din niya, walang paraan ng balo na iyon para isipin ang araw na iyon. Sumusunod lang siya, nasasaktan, tahimik. Pero kahit ganoon, natagpuan siya ni Jesus, natatagpuan ka rin niya sa iyong tahimik na prosesyon. Baka ngayon, hindi mo mapigilan ang pag-iyak at ayos lang iyon. Pakinggan mo lang, ang huwag kang umiyak ay hindi utos para magpanggap. Ito ay paanyaya na magtiwala. Paparating siya, may awa sa mga mata at kapangyarihan sa tinig. Ang namatay sa loob mo ay hindi kailangang manatili ng ganoon. Simulan mo kung nasaan ka, hayaan mo siyang pumasok sa iyong prosesyon. Hindi mo kailangang tumakbo patungo sa kanya, huwag mo lang siya itaboy. Sabihin mo kahit bulong lang, Jesus, hawakan mo ang kabaong ko. Malapit na siya, handang magsalita ng buhay sa iyo. Maaring magsimula ang pagpapagaling sa isang mahinang pagtayo, isang unang hininga ng pag-asa. At kapag tumayo ka tulad ng binatang iyon, matutuklasan mo na ibinabalik ka niya sa iyong sarili, hindi bilang dating ikaw, kundi bilang kung sino ang maaari kang maging sa kanya. Habang sumasabay tayo sa pag-aaral na ito, itanim mo ito sa puso mo. Hininto ng Diyos ang iyong paghihinagpis gamit ang tinig niya. Nakita ng balo ang imposible at magagawa mo rin ito. Ang susunod na hakbang ng paglalakbay na ito ay magpapakita pa ng higit kung paano kanya tinatawag na mabuhay muli. Narating natin ang dulo ng paglalakbay na ito at gusto ko munang tumigil sandali para tingnan ka sa mata.
kahit sa pamamagitan ng screen na ito at sabihing binabati kita. Narating mo ang puntong ito sa isang mundong puno ng mga bagay na nakikipagkumpetensya sa iyong atensyon, kung saan sinusubukang hilahin ka pabalik ng depresyon sa bawat hakbang. Pinili mong manatili sa akin hanggang sa wakas ng video na ito. Hindi ito maliit na bagay, kaibigan ko. Iilan lang ang may ganitong tapang na lumalim ng ganoon, na buksan ang puso para marinig ang gusto sabihin ng Diyos. Espesyal ka dahil dito, hindi dahil sinasabi ko, kundi dahil dinala ka ng Diyos sa sandaling ito. Ginabayan ka niya sa bawat kwento, bawat pangako, dahil may bago siya para sa iyo ngayon. Isipin mo, ang lahat ng nakita natin, hinahanap ka ng Diyos sa disyerto, sa balon, sa bagyo, sa lambak, sa daan, sa pag-iisa, sa kulungan, sa paghihinagpis, at ngayon dito sa katahimikan ng puso mo. Hindi ka niya pinapagaling ng may mahika o pagmamadali, kundi sa pag-ibig na pumapasok sa sakit mo. Hinahawakan ka sa kamay at sinasabi, hindi ka nag-iisa. Maaaring naparamdam sa iyo ng depresyon na ang buhay mo ay isang hiblang natanggal, pero hinahabi ito ng Diyos sa isang magandang tapiserya kung saan ang bawat basag na piraso ay may lugar. Naniniwala ka ba rito? Baka hindi mo maramdaman ang lahat ngayon, pero ang pagkakaroon mo rito ay senyales na nagniningning pa rin ang apoy ng pananampalataya sa iyo kahit gaano kahina ito mukha. Ngayon, gusto kong hilingin sa iyo ang isang bagay mula sa kaibuturan ng kaluluwa ko. Mag-iwan ka sa mga komento ng isang pangungusap na magpapakita ng iyong pangako sa paglalakbay na ito. Isang bagay na natatangi, isang bagay na sa iyo, maaring pipiliin kong magtiwala. Nakikita ako ng Diyos o kahit ngayon ay tatayo ako. Hindi lang ito para sa akin, ito ay para sa iyo, isang palatandaan ng pananampalataya mo, isang paraan para sabihin sa mundo at sa sarili mo na hindi ka sumuko. Babasahin ko ang bawat pangungusap na iyan dahil gusto kong makilala ang mga hinirang na kasama ko sa channel na ito. Isa ka sa kanila at mahalaga ang tinig mo. Isipin mo ang kapangyarihan nito. Ang mga salita mo ay maaaring magbigay lakas sa isang nanonood ngayon, isang nangangailangan ng tulak para maniwala muli. At may isa pa, ibahagi mo ang video na ito. Hindi lang ito pagpindot ng buton, ito ay binhi na itinatanim mo. Isipin ng isang tao sa buhay mo, isang kaibigan, kamag-anak, isang alam mong may dalang bigat tulad ng sa iyo. Kapag nagbahagi ka, dinadala mo ang liwanag sa araw niya tulad ng isang sulo na sinindihan sa madilim na gabi. Buhay ang salita ng Diyos at may pribilehiyo kang maging mensahero na magdadala nito. Gumamit ka ng WhatsApp, Instagram, isang simpleng mensahe. Sabihin mo, panoorin mo ito, baka makatulong sa iyo. Naisip mo na ba na maaaring gamitin ka ng Diyos para magligtas ng buhay? Ganito lumalago ang kaharian, mula puso hanggang puso, mula kamay hanggang kamay. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, gusto kong itanong sa iyo, ano ang humihinto sa iyo? Hindi lang ito tungkol sa numero sa screen, ito ay tungkol sa pagsali sa isang mas malaking bagay. Ang hindi pa nakasubscribe ay maaaring makaramdam ng kawalan, isang kurot ng kahihiyan sa pananatili sa gilid ng ilog ng hindi lumulundag. Pero ang mga kasali na, may tahimik na pagmamalaki sila, isang kagalakan sa pagkaalam na konektado sila sa isang lugar kung saan nagsasalita ang Diyos. I-click mo na ang subscribe button ngayon. Maliit na hakbang ito, ngunit makapangyarihan. Mararamdaman mo ito, isang oo sa sarili mong pagpapagaling sa iyong paglalakad kasama si Kristo. Marami ang gumagamit ng channel na ito bilang ligtas na kanlungan, isang espiritual na refuhiyo kapag malayo ang simbahan o mabigat ang araw. Ang pag-subscribe mo ay nagpapanatili ng apoy na ito, hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng nangangailangan nito. Ang panunood ng mga susunod na video ay hindi lang pagpili, ito ay pangangailangan.
Ang depresyon ay laban na hindi natatapos sa isang araw, pero ang bawat mensahe rito ay bagong sandata, isang baluti na ibinibigay sa iyo ng Diyos para lumaban. Isipin mo ito bilang apoy na pinapanatili mong buhay. Kung hahayaan mong mamatay, ang mga baga babalik ang lamig. Pero kung patuloy kang babalik, linggo-linggo, lalakas ang init, liliwanag ang ilaw. Nakita mo na ba kung paano kailangan ng patuloy na kahoy ang apoy? Ganyan ang pananampalataya mo at ang channel na ito ay lugar kung saan mo natatagpuan ang gatong na iyan. Huwag kang tumigil ngayon, nasa daan ka na at may higit pang ipapakita sa iyo ang Diyos. Bago ka umalis, gusto kitang anyayahan sa isang banal na bagay. Kapag natapos ang video na ito, huwag kang agad mag-click palayo. Manatili ka ng ilang minuto sa katahimikan. Makinig sa musikang tumutugtog sa likod. Ipikit mo ang mga mata, huminga ng malalim at hayaang magsalita sa iyo ang Diyos. Gamitin mo ang oras na ito para magpuri, magpasalamat sa araw na ito, sa simpleng katotohanan na narito ka buhay, nakikinig. Huwag mong i-pause ang video, huwag mong sirain ang koneksyong ito. Ito ay sandali mo kasama ang Ama, isang puwang kung saan maaari niyang ibulong ang kailangan mong marinig. Gusto kang madaliin ng depresyon, ilayo ka sa presensya niya. Pero labanan mo ito, manatili ka hanggang sa huling nota dahil doon maaaring naroon ang kapayapaang hinintay mo. Isang pagpapala ka, alam mo ba? Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil sa Kanya ka. Hindi madali ang laban-laban sa depression, pero hindi mo ito hinaharap ng mag-isa. Dinala ka ng Diyos hanggang dito at dadalhin ka niya pa. Kaya magsulat ka ng pangungusap mo sa mga komento, ibahagi ang video na ito, mag-subscribe at bumalik lagi. Bahagi ka ng isang bagay na walang hanggan at nakikita kita bilang isang mandirigma na hinuhubog ng Diyos para sa kaluwalhatian niya. Naway sumaiyo ang kapayapaan ni Kristo ngayon at lagi.